Ano po ba ang nangyari kay XRP dito kay Binance nitong nakaraang 30 days? Ayan mga ka-crypto, may malaking balita po tayo kay XRP. Ayon po sa data ni Steph is Crypto sa X, $1.32 billion na XRP ang umalis kay Binance sa loob lamang ng nakaraang 30 days. Ipinakita po niya sa chart ang tuloy-tuloy na pagbaba ng exchange reserves mula early November hanggang early December. Habang bumababa po ang supply, ang presyo ay nanatiling malapit po sa reserve line sa $1.95 hanggang $2.15. Ang pattern na ito malinaw na nagsasabi o nagpapakita ng malakas na outflow at saka accumulation. Kaya para po sa atin bilang mga traders at hodlers, ang mensaheng ito ay nagsignify or nagsasabi na may momentum sa long-term positioning ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay bakit nga ba bumaba ang supply sa mga exchanges at ano ang ibig sabihin nito? Yan, kapag bumababa ang XRP sa mga exchanges, kadalasan ito ay tanda na ang market participants ay nag-a-accumulate. Ang mga traders ay nagmo-move or pinapagalaw po nila ang kanilang holdings, yan, paalis sa mga exchanges, kadalasan para po sa long-term holding or para ilagay sa custody. Sa pattern na ito, makikita po natin na ang accumulation ay lumakas sa buong buwan po ng November at saka early December. Sa gitna po ng chart, may mabigat na outflows kung saan ang reserve line ay bumaba po sa ilalim ng $5.6 billion bago bahagyang tumaas ulit. Ito ay malinaw na sinyales na ang mga whales ang siyang naglalakad sa market at ang kanilang activity ay nagpapaliit ng liquidity sa mga exchanges. Ngayon ay paano nga ba kumikilos ang mga whales sa galaw na ito ni XRP? Yan, ang mga whales o mga malalaking holders ng XRP ay madalas gumawa ng significant or matinding galawan kapag nagtatayo sila ng positions. Kapag patuloy po ang outflows sa steady na pace, lalong bumababa ang exchange reserves. Ang epekto ay nagiging mas matindi kapag walang sapat na deposits upang palitan ang naalis na supply. Sa kasalukuyang trend, makikita natin na ang outflows ay nagpatuloy habang ang presyo ay steady sa $1.95 hanggang $2.15. Para po sa mga analysts at saka investors, ito ay senyales na ang market ay nagiging tight or mahigpit at may potential na supply stress kung magpapatuloy po ang ganitong galaw. Ano naman po ang epekto ng institutional demand kay XRP? Isa po sa mga dahilan ng steady outflows ay ang institutional demand. Ang XRP spot ETF sa market ay nangangailangan po ng direct token purchases upang suportahan ang inflows. Kapag pumapasok po ang mga assets sa ETF, kailangan po ng mga issuers na bumili ng mas maraming XRP. At ito ay nagbabawas po ng supply sa mga exchanges. Ang trend na ito ay nagpapakita na ang demand mula sa mga institutions ay malusog at patuloy. Sa buong taong 2025, malaki na po ang nabawas sa supply ng XRP sa mga exchanges. Kung magpapatuloy po ang ETF inflows sa kasalukuyang pace nito, posibleng bumaba pa ang reserves at magdagdag ng pressure sa presyo. Ngayon ay paano naman po nagiging mahigpit ang market para kay XRP? Ang kombinasyon po ng whale activity at saka institutional participation ay lumilikha ng mahigpit na market. Kapag ang outflows ay mas malaki kaysa sa deposits, hindi po makakabuo ng balance ang mga exchanges. Sa nakaraang buwan,
malinaw na ang deposits ay hindi po nakasabay sa mga withdrawals. Ang ganito pong reduced supply ay nagdadala ng karagdagang pressure sa presyo tuwing may malakas na buying. Para po sa mga traders, ito ay opportunity at saka risk sa parehong pagkakataon. Kung susundan po ang pattern na ito, maaaring magkaroon tayo ng bagong supply shock na siyang magpapataas kay XRP sa kanyang future targets. Ano naman po ang ibig sabihin ng supply shock para kay XRP? Ang supply shock ay nangyayari kapag mataas po ang demand, mababa ang available volume. Sa kasalukuyang trend, ang Binance reserves ay malayo sa levels ng early November. Kung magpapatuloy po ang heavy outflows at mababa ang deposits, mas magiging mahigpit ang market. Ang resulta po ay posibleng price surge, lalo na kung may dagdag pang mga whale accumulation o mga ETF inflows. Para po sa mga holders at saka investors, ito po ang senyales na si XRP ay nag-iipon ng momentum. Ang mahigpit na supply ay kadalasang nagbubunga po ng matinding bullish pressure sa price chart. Paano naman po nakakaapekto ang trend sa mga traders at saka investors? Para po sa mga market participants, mahalagang obserbahan po ang exchange reserves at saka institutional inflows. Ang pagbaba po ng supply ay nagpapakita na may accumulation na nangyayari. Hindi lamang po sa retail holders, kundi sa mga whales at saka institutions. Kung magpapatuloy po ang pattern na ito, ang presyo ay posibleng mag-react sa sudden buying pressure. Ito ay opportunity para sa mga long-term investors na i-monitor ang support at saka resistance zone. Kapag nagkaroon po ng coordinated whale at saka institutional buying, makikita po natin ang malakas na bullish momentum sa short-term at saka medium-term chart. Bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang nakaraang 30 days ay malinaw na nagpapakita ng malakas na accumulation at saka institutional participation para kay XRP. Ang pagbaba po ng $1.32 billion XRP mula kay Binance ay hindi po basta-basta outflow. Ito ay senyales ng strategic positioning ng mga whales at ang mga ETF inflows. Kung magpapatuloy po ang heavy outflows, may mataas na posibilidad ng supply shock. Ito ay maring magdala kay XRP sa kanyang bagong highs, lalo na kung may dagdag na institutional demand o whale buying. Sa ngayon, ang market po ay mahigpit at para po sa mga traders at hodlers, ang susunod na linggo ay critical para sa future price movement ni XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.